kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat at wagas ang pagmamahal niya. Walang mali, walang kupas noon ngayon at kailanman. Ang lahat ay patuloy niyang nasang sa Kanya'y maging ganap at tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. May pangarap ka ba sa iyong buhay? Subalit, parang damoy malayo sa iyo ang tadhana. Hindi mo minimithi mo, hindi mo makamtan kung ano gusto mo. Ikaw ba'y sumusuko na? Wala na ng pag-asa? Huwag. Kapag gayon ang ginawa mo, di mo makikita tagumpay mo. Ikaw ba'y hirap na sa mga dalahin at pasanin mo sa buhay? Bagot ka na ba? Inip na inip ka na? Ikaw ba ay sumusuko na? Huwag. Para mo nang sinabi, wala kang Diyos na buhay sa tuwina. Ang lahat ay may pinagdaraanan. Mga lingkod, hindi naglilingkod. Kumikilala sa Ama, hindi kumikilala sa Kanya. Tumatanggap sa Kanya, tumatakol sa Kanya. Pare-parehas lamang lahat ng tao'y may pinagdaraanan. Subalit ano nga ba ang kaibahan ng malapit sa puso niya? Ay Ama. Kung sino siya, kinikilala kung ano siya, hindi bagat ang mga anak niyang tuwirang sa Kanya'y nananampalataya? Tunay at totoo, tapat at marapat ang Ama sa lahat. Inaanyayahan sa tuwina ang Kanyang mga anak maging totoo, maging dapat sa Kanyang pananaw. Ang lahat ay makatatanggap ng Kanyang matuwid na panukala, kagustuhan, pagmamahal at kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. May pagmamalaki ka ba sa Kanya? Wala. Lahat ng nasa sa iyo ay alam niya. Nakikita niya, nararamdaman niya kung ano ka, nalulumbay ka ba, nagagalak ka ba, nahirapan ka ba, nasasaktan ka ba, nagdurusa ka ba? Walang malilihim sa Kanya. Kaya't kung kikilalanin mo siya at isusuko mong ganap sa Kanyang buhay mo, ikaw mismo ang magpapatotoo. Hindi siya nakalilimot, hindi siya nagpapabaya kailanpaman. Kaya halina mga minamahal, tantuin ninyo ang aking tinuran, suriin ninyo ang katapatan ng Ama at mararamdaman nyo buhay na buhay siya. Sumayin harian kayo. Paano mo masasabing manggagamot siya? Walang magkakasakit para gamutin niya. At sa kaparaan, makikilala kung paano ang kahiwagaan niya. Sa mga anak niyang patuloy na naghahanap at siya'y nasumpungan. Patuloy na dumadama at siya'y naramdaman. Patuloy na kumikilala at siya'y nakilalang lubos. Maasa ng buhay ng tao. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. At umbaga, kung ang maghapon ay mas malamang, ang mahaba ang araw kaysa sa dilim, sa buong magdamag, parehas din ang oras, 12 din ang bilang. Matagal ay ang dilim kaysa sa liwanag, parehas din ang oras. Diba? Hati, parehas na 12 oras. 12 oras ang araw,
12 oras ang gabi. Sa makatwid, ang gabi at araw ay pantay na ginawa ng Ama sapagkat pantay niyang kinakalinga ang mga anak niya. Kaya't kung tuwirang siya'y dadamhin, pantay sa damdamin, walang maiiba. Lahat sa kanya'y kikilala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mahirap ang magsalita. Mahirap ang mangusap. Kung ang pangungusapan mo ay di nakakaunawa. Subalit kay gaan, kay buti ng Ama, kung lahat ng tao kikilala sa salita niya. Naway makita niyong lahat ang kabutihan niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag masipag ka, hindi ka mawawala ng gagawin. Kapag tamad ka, natatambakan ka ng gawain. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pagtatamad-tamad kay marami kang dahilan, mamaya na lang, ay bukas na lang, ay sa makalawa na lang. Yung pabukas-bukas mo na yun, hindi na nawala yung gagawin mo, nadagdagan ng nadagdagan. Ganon din ang kasalanan. Kapag sinabi mo, bukas na lang ako magsisisi, mamaya na lang ako magbabago, ay sa isang buwan na, hindi ko pa nagagawa, gusto ko eh. May gusto pa akong gawin sa buhay ko. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Paano mo tinatakda ang pagsisisi at pagbabago? Kaya't ang paanyaya ng Ama, magmadali ka anak. Lagi mong tandaan, ang buhay ay pahiram. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Ang nagsusumakit na magbagong buhay, hinahanap ang matwid. Subalit, ang baliwala ang pagbabagong buhay, todo pasa lamang kung magkasala siya. Ano silbi ng araw-araw ng panalangin mo't pagdulog kung ang dinudulugan mo't tuwing dudulog ka ay hindi mo kilala? Hindi mo siya nakikilala. Hindi mo siya nadadama. Kaya hindi mo makita ang kahiwagaan niya. Subalit subukan ng tao, ang kanyang dinudulugan ay nararamdaman niya. Para bagang ina mo, kapag sinabi mong mahal mo, totoong mahal mo siya. Hindi pakitang tao, pag may nakakakitang tao, mahal mo siya. Pagka walang nakakakita, binabastos mo. Sutil ang tawag sa gayon. Mga minamahal, walang pinagkaiba. Ang Ama'y di man nakikita, dapat igalang siya. Hindi man siya nakikita, dapat mahalin siya. Hindi man siya nakikita, dapat pakinggan siya. Hindi man siya nakikita, dapat sumunod ka sa kanya. Sapagkat hindi mo man siya nakikita, alam na alam kung sino ka. Kilalang kilala ka niya. Kaya, hindi na mistil pa o hindi na marapat pang sabihin mo, Ama, mabuti ako. Ama, gumawa ako ng mabuti. Ama, kay buti ko. Hindi ka na dapat magsalita sapagkat di mo naman siya nakikita. Ngunit siya, sinisigurado niya kung totoong mabuti ka. Sinisigurado niya ang lahat ng sandali, ang lahat ng yugto ng buhay mo ay nakikita niya. Sinisigurado niya lahat ng gagawin mo ay batid niya. Sinisigurado niya lahat ng laman ng isip mo, nababasa niya. Kaya't ang sabi niya, paparoon ka pa lamang, pauwi na ako. Galing na ako doon, anak, ikay papunta pa lamang. Sa makatwid, sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali, naruroon ang Ama. Paparoon ka, kasama mo siya. Aalis ka, kasama mo siya. Kaya't, paano makapagtatago sa Kanya? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't ang tuwirang nagsasabi ng siya'y nabuksan ay nakadama na siya ng puso niya. Nagagalak ang puso niya. Kaya't ang sabi niya, mga anak,
sa tuwina, gunitain nyo kung paano kayo ay nabuhay. Hindi kayo binuhay ng inyong magulang. Hindi kayo nabuhay dahil sa inyong magulang. Nabuhay kayo dahil sa akin. Kaya't dahil sa akin, kung kayo'y kikilala, ang lahat ng hinahanap niyong makabubuti, ipakikita ko sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, marapat, dapat, tama, tumpak ang gawa ng Ama. Kaya't ang nais niya, lahat ng nalilisya, maitama niya. Lahat ng nalayo, mailapit niya. Lahat ng nawalay, maibalik niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba nga ba? Ang magulang na may karamdaman ang kasiyahan at kagalakan ng kanyang pamilya. Tama po ba? Kapag masaya siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, maligaya ang puso niya. Ngunit tandaan po ninyo, ang may karamdaman at naghihinagpis ang damdamin niya, lumalala ang sakit niya. Kaya't ang may karamdaman, ang pagmamahal ang nagpapasigla. Subukan ninyo. Ang may karamdaman ay lalo mo pang galitin, lalo mo pang inisin, lalo mo pang bigyan ng problema, kundi madali ang buhay niya. Buhay ba nga ma? Sapagkat sa kabila ng kanyang nararamdaman, kung nakikita niya yung mga nagmamahal sa kanya, nagpapahalaga, nakalalaban siya. Subalit, sa kabila ng kanyang nararamdaman, binibigyan mo pa siya ng alalahanin, binibigyan mo pa siya ng kalumbayan, para mo na siyang pinapatay. Buhay ba nga ma? Yaon ang pawang katotohanan. Kaya't ang taong may kaisipan at tunay na nagmamahal sa kanyang mga magulang, natututo siyang mag-aral ng kanyang gawa. Kumisan, kaya lang magbago ang tao kung kailan may sakit na yung magulang niya. Kung kailan patay na kaya, ano pang mangyayari? May mangyayari pa ba noon? Magbago ka man, di na niya makikita. Kaya't habang buhay sila. Walang pinagkaiba kung patay ka na lamang, tsaka ka ipagdadasal, mahahango pa ba sa impyerno kaluluwa mo? Hindi na. Sapagkat walang makapaghahango ng kaluluwa mo sa panalangin ng tao. Ang pagbabagong buhay ng tao ang siyang makapaghahango ng kanyang kaluluwa. Tanggapin at hindi ng tao. Walang nakatala sa banal na aklat. Ipanalangin mong namatay, mahahango sa impyerno. May nabasa ka na ba, kapatid? Wala pa. Kayong mga nagbabasa ng Biblia, may nabasa na ba kayo? Pag may nabasa kayo, pabasa nyo. Kaya po kuntsing baka hindi pa nabasa. Kaya ang wika ng Ama, habang nabubuhay, kilalanin mo ako at akong magpapabago. Sa pagtanggap mo'y magagawa kitang baguhin, anak ko. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kapag umira lang ugali ng tao, palahanga siya. Tama baga? Palagusto siya. Bugnutin siya. Palaisip siya. Kung paanong palahanga ang tao, palaisip siya. Kung paano palaisip siya, sigurado maraming dinadala. Subalit subukan mo, ang isip mo'y ituon mo sa Ama. Ang mga alalahanin mo, takot sa buhay mo, napupunuan, napaparam ng mga banal na salita niya. Kung makikinig lamang at susunod ang tao, walang taong mababaliw sa kakaisip sa problema. Walang taong magugupo
sa kakaisip sa sakit niya. Walang taong magmamadaling magpakamatay dahil sa dinaranas niya, kundi lahat ng tao hihintayin ng takda nila sapagkat alam nilang may wakas ang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't may pag-aaral para matuto, may pangaral para magbago, may liwanag para makalihis at makalisya sa dilim. May gabi para magpahinga, may araw para kumilos ka. Subalit gabi't araw sa taong walang alam, kundi ang kagustuhan sa laman at sanlibutan, parehas ang gabi't araw, mulat ang mata sa paglilibang. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Sino ba makikinabang kung ikaw na anak ng Ama'y nagliliwanag ang kaisipan? Sino ba ang makikinabang kung ikaw na anak ng Ama'y nagagalak at nasisiyahan? Katabi mo ba? Kapitbahay mo ba? Si Juan, si Pedro ba? O mismo ikaw? Kaya't halina, halina, halina mga mahal. Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ayon sa Eklesiastiko, anak ko, sa buong buhay mo'y lagi mong aalagaan ang iyong sarili. At huwag kang kakain ng anumang makapipinsala sa iyo. Nako, kapag ang tao'y matakaw at di makiraan po, sabi ng pagkain, wala siyang pakialam, basta lantak, 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 hindi tikim, lantak. Lamon, hindi kain. Buhay po ba ang Ama? Kung paano may matakaw sa pagkain, may matakaw din sa kabuhayan. Kung paano may hidhid sa pagkain, may hidhid din sa kayamanan. Walang pagkakaiba. Lahat may katambal yan. Kung paano ang tao ay magustuhin sa away, magustuhin din yan sa kasalanan. Kung paano ang tao ay paladasal at magustuhin sa kabutihan, mahilig yan sa kabanalan. Kapag ang tao ay mahilig sa paglilibang, malayo sa Amang mahal. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya purihin ninyo, pasalamatan ng Ama. Kapag dating ikaw ay walang timpi sa sarili mo, natutunan mong magtimpi nang mapag-aralan mo ang mabuti para sa buhay mo. Kaya't kung lahat ng tao ay pag-aaralan ay kabubuti ng buhay, sabi nga, kung naglilingkod ka at nagkakasala ka lang, mabuti pang di ka na naglilingkod. Kung nananalangin ka at pagtindig mo'y kasalanan ng lumubas sa bibig mo, huwag ka nang manalangin. Kung luhod ka ng luhod, pagtindig mo'y nakamulat ang mata mo sa kasalanan, huwag ka nang lumuhod. Kung paghiga mo'y wala ka nang iniisip, kundi kung ano-ano, hindi ka makatulog, huwag ka nang mahiga. Umupo ka na lang. At gumawa. Baka sakaling may pakinabang pa yung paggawa mo, kaysa nakahiga ka nung lumilipas ang oras, mulat ang mata mo. Nakapikit ka naman, mulat ang isip mo. Anong silbi? Anong kwenta? Wala. Subalit kapag nasama ka, paghiga mo, patag ang isip mo, malinis ang damdamin mo, tulog ka. Sapagkat wala kang guni-guni ni ano sa buhay mo. Nang dahil ang Ama, tapat na tinanggap mo. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pwede na pala.
Yan. Kung di mo susubukan, di mo malalaman. Ang iba, kapag narinig nila sa kapwa nila yung napakahirap maglingkod sa Diyos, naku, naniwala na. Ay, ganun ba? Ay, hindi na ako maglilingkod. Mahirap pala kang maglingkod. Eh, ang nakausap pala niya, hindi totoong naglilingkod. Subukan mo muna at magpakatotoo ka sa paglilingkod mo. Tingnan mo kung di ka masyahan. Buhay ba nga ma? Kung walang nasisiyahan sa paglilingkod, ay wala kayo ngayon. Sarado ang pintuang 3. Walang ilaw, madilim. Sapagkat walang maglilingkod. Nang dahil kasiya-siya ang paglilingkod na tapat at totoo, may maglilingkod. Kaya't kayo rin ay naririto. Buhay ba nga ma? Kung hindi nasisiyahan ang mga tagasunod, wala nang susunod. Sa kabanalan, wala kayo ngayon dito. Sa makatwid, kapag dinama mo ang Ama sa puso mo at kinilala mo siyang totoo at pinagnilayan mo ang gawa mo at gawa niya, masisiyahan ka. Panigurado, hindi lamang 100%, 120 pa. Masisiyahan ka. Magagalak ka sapagkat ang pagtanggap mo sa Ama, siyang umaaliw ng isip at damdamin mo. Ang pagkilala mo sa matwid at pagtalikod mo sa mali, siyang nagpapagalak ng puso mo. Bawat araw, panigurado, may karunungan kang matututunan. Kaya't may mga tao na karunungan ay nakapagtuturo sa iba. Ngunit, hangal naman sa sariling kapakanan. Ano baga ang ibig ituran? Maraming tao magaling mangaral, ngunit sarili hindi maaralan. Madali niyang sabihin, naku, eka, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yan, siya naman ginagawa. Walang pinagkaiba sa isang magulang na sugarol. Pag nakitang nagkakarekoros yung anak niya, huwag mong gagawin niya masama, ay sinagot ng anak, ba't ikaw nagtotaong et? Sabi ng anak, tatay, saan ka ba pupunta? Dito lang, eka. Ikaw ba, eka, saan? Dito lang din. Nagalit. Ba't mo ako ginaya? Di ba ikaw, dyan lang din pupunta? Ako'y dini rin lang. Kaya't kuminsan di magkaintindihan. Subalit subukan mo, makialiw-aliw ka sa mga anak mo, makisaya-saya ka. Parang kapatid mo sila. Huwag mo nang tularan yung unang panahon. Unang panahon, umupo ka dyan, upo. Tumindig ka dyan, tindig. Militar na pagtuturo. Pero saan ka naman, marami din silang mali. Kahaba ng damit, saya, buntis pala, kalaki ng tiyan. Ba't alam mo yan, Apo Kunching, may malilihim ba sa espiritu? Yung pala, tinatambak kung saan yung inanak na hindi nakita, nilibing ng mag-isa. Ngayon nabuntis kasi kahit papaano pinakita. Kaya kung papaano ang damit noon ay laylay hanggang tuhod, maraming tinatago. Ngayon hanggang dito wala nang tinatago, hindi baling wala, basta ugali mo'y nakalabas. Buhay ba ang Ama? Totoo, tapat, kahit kanino. Hindi yung may tinatago ka pa, para kang nagtatago sa dilim. Ang wika ng Ama, mga anak, ang taong tago ng tago sa dilim, hindi makikita ang liwanag. Para bagang daga, tago ng tago sa lungga, paglabas tatagain. Patay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Lahat ng salita niya ay totoo at tapat. Kaya't kung makikipagtotoo, matutotoo ng gawa ang tao. Buhay ba ang Ama? May mga taong kung mamula ng kapwa, parang walang kamalian, parang mga walang kasalanan. Subalit saan ka, mas matindi pala ang kasalanan nila. Hindi lang nalalantad, tinatago. May matatago ka ba sa Ama? Wala.
Kaya't mas mainam na yung wala ka nang sinasabi sa kapwa mo. Baka sa kakasabi mo, ikaw palang maraming kasalanan. Buhay bang Ama? Matwid, tama, tumpak ang gawa ng Ama. Kaya't kung tatanggapin lamang ng tao, pawang katotohanan. Sa isipan, binabalangkas ang lahat ng panukala ng tao. At ang mga ito'y sa apat na uuwi, sa mabuti o masama, sa buhay o sa kamatayan. Subalit ang lahat ng ito'y dila ang naghahayag. Maliwanag ang katotohanan, sa maliit na dila, maraming nagagawa. Nakapaghahabi ng salita, nakapagbabalangkas ng salita, subalit ang tanong, lahat kaya ay tama. Ngunit ang Ama, hindi man siya nakikitang may dila, may katawan, may bibig, lahat ng kanyang salita ay tama. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Mainamang tumatanggap, nakakakilalang ganap, nasusuri ang gawa, tinatanggap ang mali, kumikilala sa tama, tinatanggap ang tama. Kaysa ano man ang gawin ng kapwa, sa kanya'y bali, wala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Ama? May mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nilang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos. Kaya't katakataka bang may marunong, may kaalaman kung ano ang gamot sa ganon, kung ano ang gamot sa ganyan, na hindi naman nag-aral. Iba't iba ang kaloob, iba't iba ang kalooban, iba't ibang handog, iba't ibang alay, iba't iba salita, iba't iba ang gawa. Subalit sa isang Ama, lahat ng gawa niya, lahat ng salita niya, lahat ng handog niya, lahat ng alay niya, tama lahat. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat wala na pong oras eh. Kanina, anong oras ako natapos? 5:00 dito. So, maaga po kaming aalis, madaling araw. Siyempre po, gagawin mo na yung dapat mong gawin ngayon para mamaya ay hindi po ako nakapagbukas ng Biblia na sabi ko, Ama, hindi po ako nakatingin doon sa simbahay. Kayo na po ang magbigay kung ano nararapat. Kung anong mabuksan, siyang bigyan mong pahayag. Yan po na ang Diyos ay nakahandang magbigay ng mga salita niya. Ang Diyos ay hindi mo na dapat pag-aralan ng salita niya sapagkat siya ang nagbibigay ng mga salita niya sa iyo. Kung tunay na siya, kikilalanin mo at tatanggapin, tuturuan ka ng mga banal na aral niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama, dakilang walang kapantay. Sasampol kita, no? May mga taong mahilig sa kulay, ano? Ito, mula ng unang araw niyang nagtungo rito, hindi pa ako nakakita ng ibang kulay ng damit niya, puro violet. Kaya tawag ko sa kanya, si Violet. Hindi ko siya tinatawag sa pangalan, kundi Violet. Maging sa kanyang, sa aking cellphone, ang nakalagay ko, kapatid na Violet. Tinanong ko siya, kapatid, ano ba ang dahilan mo't lagi kang naka-violet? Banal na banal ka na niya, kako. Sabi ko,
Kung magbibilang tao ka, ano ba nga ang pakialam mo doon? Ano po? Ngunit sadyang ganyan ang tao ano? Bakit ko po binahagi ito? Yan ang tao. Kapag ginamit mo yung pagkatao, marami kang makikita sa kapwa mo. Ngunit kapag pinairal mo ang kalooban ng Ama, ano ba nga pakialam mo sa kapwa mo, ano? Kung yun ang gusto niya. Pero siguro pag nag-iba ka ng damit, maiba kulay mo. Ano? Pag hindi ko naman sinabing mamamatay ka, no? Hindi ko naman din sabihin mamamatay. Hindi ka pwedeng magsuot ng violet pag namatay ka. Kailangan puti. Kaya maiba pa rin, ano? Ano po ang ibig sabihin? Hindi baling isa lang ang kulay ng gusto mong damit Maging isa ka rin sa isang tuntunin ng Ama. Maging isa ka rin sa kanyang kalooban. Kahit iisang kulay ang gusto mo ng damit at iiba-iba ang mga disenyo, maligaya puso mo. Magsuot ka man ng iba't ibang kulay, marumi ang puso mo, wala ring kwenta. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, sabi ko, kahanga-hanga ka, pinanindigan mo na yung violet mo. Mayroong matibay manindigan. Pag sinabi, gagawin. Subalit meron naman tao na ilang sabi na, hindi man tinutupad. Walang pinagkaiba doon sa mga nagsasabing, gumaling lang po ako. Maglilingkod ako. Abay, nung pinagaling, di mo na nakita. Ano? Subalit kapag matibay kang manindigan, kapag sinabi mo, talagang mapahiyakat sa hindi, gagawin mo. Ano po? Kaya yung matibay manindigan, huwag niya sasabing magpakamatay. Baka pag napahiya siya, magpapakamatay nga. Buhay ba ang Ama? Mas mainamang matibay manindigan sa pagbabagong buhay. Bagamat halimbawa yaong tinuran, kala niyo'y kwento lamang, subalit ito ang pawang katotohanan. Kung matibay kang manindigan sa pagbabagong buhay, kakamtin mo ang tagumpay ng kalwalhatian. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Sapagkat buhay ang Diyos, laging nakalaan siya, laging handa siya. Kaya't sabi niya, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa papamagitan ni Kristo Jesus. Maliwanag. At nang dahil sa hindi maubos-ubos na kabutihan ng Diyos, kahit noon, ngayon at kailanman hindi siya mauubusan, maibibigay sa iyong anak niya na tapat na nagtitiwala, naniniwala, nananampalataya at nananalig ang sa iyo'y makabubuti sa buhay. Maliwanag po yun, ano? Kaya, sino hanapin? Sino pagtitiwalaan? Sino tatanggapin? Maging matalino kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Bagamat nasambit po nung nakaraan na sa anniversary, susunugin yung bulaklak dahil anong oras na hindi na po naganap. Anong oras na natapos ang gawain noon. At ngayon, sinabi na naman, itong Sabado, hindi na naman tinutupad. Ano po ibig sabihin? Ganyan. Kung may sinasabi man ang Ama sa inyo na hindi niya pinatutupad pag kakaraka-raka at inaantala pa, ngunit ibibigay naman pala, huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. At huwag ka pa rin mawala ng tiwala sa Kanya. Pag tinupad niya na yung baka magsumigaw ka pa sa tuwa mo, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Gayon kadakila ang Ama. Kaya ikaw na anak niya, huwag kang tutugot manalig sa Kanya. Huwag kang tutugot magtiwala sa Kanya.
Huwag kang tutugot manalangin sa Kanya, huwag kang tutugot manampalataya, sapagkat siya'y masurpresa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Pagkahaba-haba man ang salita, kung walang tumitimo sa inyong diwa, ito ay baliwala. Subalit, pagkaiksi-iksi ng pahayag, ngunit ninamnam sa kalooban at tinanggap niyong tuwiran, puso ninyo'y nasyahan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong dinggin kayo ng Ama. Alam kong dinggin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalap. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magawa. Manalig ka na. May nakalaan. Magandang mangyayari sa inyo, aking minamahal. Magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Magandang mangyayari sa inyo, manalig mangkinat tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Bukas, para maragdagan ang inyong karunungan. Ba, gusto niyong magsipagsimba? Hindi ba ka? Sumimba na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw, anak, taga saan kayo? San Miguel. Oh. Pinak-pinakan. Pala yung naghintay kanina.
Oo. Kaya nga tinanong ko dahil kayo binabahagi sa akin. No? So, manalig ka na. Wala naman akong makitang masama. Walang masama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, patnubayan. Hindi ka magagalit Buhay ba ang Ama? Dakila siya, tapat siya, noon, ngayon, at kailanman. Lagnat siya. Sige. Maraming salamat. Pag gano'n babalik. Ito. Buhay ba ang Ama? Dahil buhay ang Ama, mabait din kayo. Dahil mabait kayo, mahal kayo ng Ama. Dahil mahal kayo ng Ama, pagpapalain niya kayo. Dahil may pagpapala kayo, magbigay kayo. Sabi ng iba, siksik, liglig. Paano masisiksik at maniliglig Pag umasa kayo doon sa siksik, liglig at umaapaw lang, kaya kayo nagbibigay, kaya kayo nagmamahal, hindi totoo yun. Sa Ama ba yun? Kaya asahan nyo na may pagmamahal. Magbigay, kahit ano lamang, isang tinapay, isang candy, may pagmamahal. Kaya't sa lahat ng sandali, pagmamahal ay mabuhay, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May sakit ba kayo? Ba, ang mga anak ng Ama walang sakit. Ano? Patay ba kayo? Ba, ang Ama hindi Diyos ng mga patay. Siya'y Diyos ng mga buhay. Mahina ba kayo? Dapat lang, sapagkat kayo'y anak ng malakas na Diyos na makapangyarihan. Kayo ba'y may lumbay? Aba, hindi sama yan. Kanino yun? Masayahin. Kahit na ulam mo'y bagong, nakatawa kang kumakain. Ang ulam mo naman ay apretada, menudo, nakasibangot kayo, walang sarap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng liwanag na di mamamatay. Yaon ay ang liwanag na dulot ng Espiritu Santo. Ang paghahari ng Ama ay walang katapusan. Kaya't kung inyong kakamtan, patuloy kayong mapaghaharian, kasiya't kagalakan sa inyo'y mananahan. Pagpalain kayo. Tayo na po. Mabait po kayo, no? Maga po kaming tutulog.